Dear Kuya E, binabati ko po kayo at sa marami niyo pong listeners. Isa na rin po ako sa inyong tagahanga. Sa ganda ng iyong boses ay aabangan talaga ang bawat kabanata ng mga kwento. Salamat ah. Nakakahook po talaga ang channel nyo. Maniwala kayo. Itago niyo po ako sa pangalang Hilton. Kuya E, marami-rami na rin po akong narinig na kwento na sadyang nakapagparelate sa akin. Dahil isa na rin po ako doon sa mga tao na may matinding pagnanasaba o pagnanais sa mga mas nakakatanda sa akin. At sa tinagal-tagal ng mga panahon, Kuya E, ito po ang unang beses ko na bubuksan itong aking kwento. Patungkol po ito sa aking ninong Bal. Hindi ko po ninong sa kumpil o sa binyag man, kundi ninong lang ang ipinatawag sa akin ng aking tatay sa kanya. Dahil sa yun daw ang usapan nila dati. Kaso matagal ding nawala si Ninong Bal sa pool ng maaga itong mag-asawa. Nang magbalik sa aming lugar si Ninong Bal mula ng maagang mabiyudo, madalas ko na itong nakikita at aaminin ko. Isa si Ninong Bal doon sa aking pantasya. Doon sa aming kusina, madalas kong maabangan si Tito Bal o Ninong Bal kapag nagiinuman sila sa aming likuran at umiihi. Doon ko nasisilip ang hindi niya nalalaman. Maraming beses na nagpantasya ako sa kanyang mamula-mula at may kalakihang paps, Kuya E. Kung tatanungin po ninyo, alam po sa amin na lalamya-lamya ako. Pero hindi naman po ako yung sobrang gaslaw o baklang-bakla. Kasi Kuya E, inaawat ako ng tatay ko noon. Palang na bata ako at ilang beses din po akong napalo sa pakikipaglaro sa mga babae. Pero kahit ganon, hindi naman po niya napigilan na lumaki akong isang pamin. Tinatago pero nahahalata. At Kuya E, walang kaalam-alam si tatay sa naging ugnayan namin ng kanyang tropang ang si Ninong Bal o ni Tito Bal. Dahil sa madalas sa amin si Ninong Bal, maraming beses na siyang inabutan ng kalasingan. Doon sa papagminsan o sa aming kubo siya nakakatulog. Ilang beses kong nakapa ang kanyang paps na tulog. Masaya na ako doon. Kapag wala ng tao, binabalikan ko si Ninong Bal sa kubong madilim. Nagsimula nga ang lahat. Isang gabi nang maisipan ko na puntahan si Ninong Bal. Dahan-dahan ako naglalakad, Kuya E, patungo doon sa kubo nang hindi ko alam na gising na pala siya. Sabi niya sa akin, tila pabulong, "Ikaw ba yan, inaanak?" Yun na nga po ang naging tawag niya sa akin. Lilingon-lingon ako, Kuya E, baka kasi may tao. Pero wala naman. Tahimik na tahimik. Pinaupo ako ni Ninong Bal sa tabi niya. "Anong ginagawa mo dito?" Sabi ko, "Wala po, hindi lang makatulog." Nakikiramdam lang ako, Kuya E, pero biglang may sinabi si Ninong Bal sa akin. Sabi niya, akin na raw ang kamay ko at pwede ko raw na gawin kung ano ang gusto ko. Kung ayaw mo, huwag ka na lang maingay ha. Ibig sabihin po ay inilapit niya ang kamay ko doon sa may bahagi ng paps niya. Nagulat ako, Kuya E, kasi diretso loob ng shorts yon. Hindi ako gumalaw. Binitiwan niya, Kuya E, at naiwan na lang ang kamay ko sa loob. Nanginginig ako pero yun na ang pagkakataon. Muling ginalaw ni Ninong Bal ang kamay at waring idiniin ang kamay ko. Naramdaman ko na ang unti-unting paghumindig ng kanyang paps, Kuya E. Nauwi nga sa paglalaro ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nasubo ko na yon. Naamoy ko ang pagkapanghi pero hindi naman siya maamoy na mabaho. Doon, Kuya E, ay tuluyan ko nang nalasap na angkin ang matagal ko nang tinatanaw-tanaw lang. Hindi ko mawari ang nararamdaman ko, sadyang may kalakihan ng sa aking Ninong Bal, Kuya E. Hinayaan ako ni Ninong Bal na gawin lahat ng gusto ko. Pero hindi naman yon ang first time ko, Kuya E, sa paglantak. Kasi minsan nang may nangyari sa amin ng aking pinsan. Kuya E, hinihima si Ninong Bal ang ulo ko na wari
enjoy sa aking ginagawa. Hanggang sa maramdaman ko ang higpit ng kanyang hawak sa aking ulo. Sa pagsabog ng bulkan, halos maluha ako dahil naitodo niya sa aking lalamunan ang akala mo'y trosong paps niya. Hanggang sa naulit pa ng naulit ng mga yun. May mga pagkakataon, Kuya E, na kahit hamak na araw nakikipag-inuman siya kay tatay at sa mga tiyo ko para magpaiwan siya doon sa kubo kapag lasing na. Siyang pagkakataon naman upang sugurin ko at makalantak muli sa kanya. Hindi ko na mabilang, Kuya E, ang mga pagkakataon na nangyari yon doon sa amin. Hanggang sa lumipas ang panahon, Kuya E, naging close kami ni Ninong Bal talaga. Minsan, may mga nilalakad siyang papeles dahil nagkokontrata po siya. Sinasama niya ako. Dahil kay Ninong Bal, hindi ako natenga sa bahay. Hindi na rin po kasi ako nakapag-aral, Kuya E, simula po na magtigil ako nung first year college. Tinanong nga ako ni Ninong Bal kung gusto ko ba na magpatuloy pero wala na sa isip ko yun. Dumating din ang pagkakataon, Kuya E, na madalas mangyari yon sa bahay ni Ninong Bal. Wala kasi siyang kasama doon at nag-iisa siya. Nag-iisa lang kasi ang anak niya ay nasa probinsya naman ng kaniyang asawa. At Kuya E, may karanasan naman ako sa paglantak ay wala pang nakakapasok sa akin. Si Ninong Bal ang nakauna sa akin. Na halos mapahiyaw ako dahil nga sobrang tindi po ng kaniyang paps. Ilang araw halos akong iika-ika at na sinabi ko sa amin ay nadulas lamang ako. Wala po silang kaalam-alam na ang Ninong Bal ko ang salarin. Ganun na, Kuya E, ang nakasanayan ko. Kami ni Ninong Bal, bagaman wala namang kaming espesyal na relasyon at tanging sa ganung kailan lang, masaya naman kami. Bukod sa nakakagala ako, nabibili ko ang gusto ko. Mabait si Ninong Bal, Kuya E. Walang anumang kissing na namagitan din naman sa amin. Natuwa naman sa amin dahil sa pagsama-sama ko kay Ninong Bal, kumikita ako. Kasi malakas talaga si Ninong Bal na kumita dahil sa munisipyo siya kumukontrata at marami pang iba. Maraming beses na, Kuya E, na masasabi ko ngang nawarak ako pero enjoy ko na rin yun. At hindi rin ako pinipilit ni Ninong Bal kapag ayokong gawin o lantak lang ang gusto ko. Para nga kaming naging mag-asawa pero walang love dahil puro L lang. Kuya E, ang lahat po ay magbabago sa pagdating ng kanyang binatang anak mula sa probinsya. Ang 6-footer na gwapong si Jacob, na gwapo rin tulad ng kanyang tatay na si Ninong Bal. Unang kita ko sa kanya, masasabing tululaway, laglag brief ako, lalo na nang una ko siyang makitang naliligo doon sa poso ng nakabrief lang na puti. Noon pa lang, nababanggit na ni Ninong Bal sa akin na gwapo raw ang anak niya. Pero ang picture niya na pinakita ay yung maliit pa ito. Malay ko ba na binata na pala ito nang makikita ko. Sa pagkakataon, pang basa ito sa poso. Parang pelikula yan, no? May usapan kami ni Ninong Bal. Sa anong araw kami magkikita tuwing walang lakad. Pero hindi niya nasabi sa akin ang araw na yon na naroon ang kanyang 6-footer na anak. Si Jacob, parang pang bikini open ang katawan. May pa-abs kasi. At sanay din siya, patak pala yung katawan sa trabaho sa probinsya sa kanyang murang edad. At sa kanyang taas na 6 foot 16 years old. Palang pala ito, batang bata. Pero hindi halata, Kuya E, na siya ay batang bata dahil sa tangkad at dahil nga sa tangkal din ng paps. Naka-white brief pa naman. Makalunok laway si Jacob, Kuya E. Oh, andyan ka na pala. Pasok ka dito, wika ni Ninong Bal. Yan ang anak ko, si Jacob, sabi ni Ninong Bal. Sabi ko, grabe, ang tangkad. Pinakilala ako ni Ninong Bal, tumango lang si Jacob sa akin. Aba, mahiyain. Tara, pasok ka dito, sabi ni Ninong Bal. Bumulong si Ninong Bal, biglaan ang dating niyan, hinatid ng tiyuhin. Sabi ko, dito na ba siya titira? Sabi ba naman niya,
Bakit, nagustuhan mo ba? Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Matangkad, maganda katawan. Ayaw mo ba sa kanya? Natawa ko, bata pa yan, di ba? Sa lagay kong matanda nga, papatulan mo? Tulad mo po, sagot ko. Baka masapak ako ng anak mo, Ninong Bal. Hindi ah. Mabait yan, sagot naman niya. Ikaw talaga. Pero wait nga pala, may lalakarin kasi ako ngayon. Kaya baka pwedeng samahan mo muna dito sa Jacob. Kadarating lang walang kasamahan. Sabi ko, sige. Bago umayos si Ninong Bal, tila minasahi pa ako sa likod, pero ang totoo, tinutok lang ang kanyang paps sa aking likuran. Sabi sa akin, namimiss ka nito. Nang pumasok si Jacob sa pinto, nakatapis ito Kuya E, hawak ang kanyang hinubad na brief doon sa paliligo. At dahil doon ay mas nakita ko ang maselang bahagi o umbok ng paps. Mana sa ama talaga. Naisip ko, anak, Jacob, ito si Kuya Hilton mo ha. Aalis lang ako sandali ha. Po, sagot ni Jacob. Anak, huwag kang mahihiya. Gusto mo gumala muna kayo. Maraming magandang pasyalan dito. Magbihis ka na at sabay-sabay na tayong lumabas. Sige po, wika ni Jacob. Naisip ko, ang tangkad nga, parang aanga-anga naman pala tong si Jacob. O baka naman nahihiya lang. Judgmental lang ang peg ko Kuya E. Bagaman gwapo si Ninong Bal, parang naisip ko, siguro maganda ang nanay o sa nanay nagmana to. Habang naghihintay kami sa pagbibihis si Jacob sa taas ng bahay, sabi ko kasi kay Ninong Bal parang walang nakuha sa kaniyang anak. Meron daw naman. Pabulong na sinabi sa akin, di etits. Loko tong si Ninong Bal. Natakam tuloy ako lalo kung gayon. Mahirap din itodong lantakan yun. Bata pa yan sabi ni Ninong Bal sa akin. Sabi ko, bata pa din naman ako nang nakuha mo Ninong. Loko ka talaga. Maya-maya pa mula sa taas ay bumaba na si Jacob. Anak ng teteng. Ang gwapong bata naman talaga. Mukhang probinsyano pero ang hot ng forma. Kahit sando lang naman ang shorts at shorts ang suot, sobrang ang ganda ng dala niya. Bagsak ang buhok ni Jacob. Maganda, matangos ang ilong. Agoy, mukhang may bago akong pagpapantasyahan. Titikman o tititigan. Pwede na ring boat. Kuya E, ang sabi ko. Kuya E, ang sabi ni Ninong Bal, tara na, baka matunaw ang anak ko. Biro niya. Nahiya tuloy ako kay Jacob. Ay, sabay lang kaming mga lumabas doon sa pinto. Naglakad kami pabayan. Doon kami iniwan ni Ninong Jacob, ni Ninong Bal sa parke ni Jacob. Nag-ikot kami ni Jacob at nagkwentuhan. Yung muscle ni Jacob sa murang edad, gumagalaw-galaw. Sabi niya puro mabibigat daw kasi ang ginagawa niya sa probinsya. Kaya kinontak niya ang papa niya na si Ninong Bal nga. Para-paraan Kuya E dahil nagkaroon akong tsansang pisilin yung muscle ni Jacob. Dahil sa matangkad nga si Jacob at gwapo, walang humpay ang mga lumilingon sa kanya. Bagong mukha din kaya siguro iniisip ng tao, sino ang kasama ko? Jowa ko raw ba? Sabi ko, anak ni Ninong Bal. Bakla ka ba? Tanong sa akin ni Jacob. Ay, nagulat naman ako sa tanong ng bata. Nahirapan akong tumingala, sabi ko nga, ang hirap mo naman kausap. Pero bakit mo naman natanong? Ayaw mo ba sa bakla? Hindi naman, marami akong friends na bakla sa amin. Sabi ko, okay. Di may nakachup-chup na sa'yo. Grabe rin yung tanong ko Kuya E. Hindi sumagot si Jacob pero tumango. Ay, may future. So may jowa ka sa province? Jowa ba ay friend? Hindi, I mean parang boyfriend o girlfriend o gay friend? Dati may nag-aalaga sa akin. Sabi ko, aba, ang bata pero may nag-aalaga. Hindi naman pala bata ang isip nito. Pero minahal mo ba sila? Sabi niya hindi daw, basta lang daw okay lang daw na isama-sama siya.
Sabihin jowa pero hindi naman daw sila nagkikiss. Buti hindi sila napupulaan kasi bata ka pa. Sabi nga 19 na ako para daw walang kaso. Payag ka naman? Sabi ni Jacob, nagbibigay silang pera. Naisip ko ang aga naman palang namulat ng Jacob sa makamundong gawain. Sabi ni Jacob sa akin, huwag ka mag-alala kung gusto mo, libre ka lang. Grabe si Jacob, Kuya E. Bakit mo naman nasabi yan? Bakit ayaw mo ba? Siyempre, ikaw ang una na kilala ko dito. Kung gusto mo lang naman, pero alam ko gusto mo. Sa tingin mo palang kanina, huwag ka mag-alala, hindi kita isusumbong kay Papa. Aba nga naman. Ang dami-dami palang alam ng bata. Maya-maya pa Kuya E, natigilan si Jacob. May nilingon na babae. Ang ganda naman nun, no? Sabay turo sa akin. Kilala mo ba yan? Sabi ko, oo, anak yan ni Kasyoning. Pakilala mo ko Sabi ko, agad-agad ba? Di sa susunod kapag nalantakan mo na ako. Sabi ko, loko, ganyan ka ba talaga? Sabi ni Jacob, wala lang, feel ko lang okay ka naman basta wag mo sabihin kay Papa ha. Bakit naman? Sabi kasi sa akin, wag daw muna ako mag-asawa, bata pa raw ako. Hindi niya alam, dami ko nang napasok. Kahit nga di babae, napasok ko na. Ang daling kausap ni Jacob. Feeling ko, magkakasundo kami. Feeling ko, hindi lang ang ama kundi ang anak ay kahuhumalingan ko Kuya E. Pero may bilin si Jacob. Bawal daw ma-inlove. By the way, gustong gusto ko yung labi niya. Manipis na parang laging basa. Nung hapon na yun Kuya E, dun ako madalas napapatingin sa kanyang labi. Sabi ni Jacob, naku, pag ako natunaw ha. Sabi ko naman, alam mo Jacob, akala ko tahimik ka at mainhin. Hindot ka pala, ang dami mong alam. Basta, tandaan mo ha, may free hotdog ka, sabi niya. Natawa naman ako. Sa'yo ano ka tindahan at may pa-free hotdog pa? With cream cheese, ayaw mo pa ba? Ewan ko sa'yo Jacob. Lumakad kami ng lumakad at tawa naman ako ng tawa. Magaan kausap ang Jacob. Nag-food trip. May budget kami pareho na bigay ni Ninong Bal. Oo nga pala, si Papa ko ba may girlfriend? Sabi ko ha? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Sabi niya kasi wala daw, parang hindi naman ako naniniwala. Oh, yun naman pala. Bakit ayaw mong maniwala? Sabi kasi ni Lolo at Lola, babaero daw si Papa. Naisip ko Kuya Ina, sabihin sana sa kanya na ako ang girlfriend ng Papa mo. Pero baka mabigla ang bata. Lagi sa amin si Papa mo. Kaibigan niya kasi si kumpare niya. O kumpare, si tatay ko. Wala naman siyang nadadalang babae. Ewan ko nga ba kung bakit sa kabila ng pagiging taklesa ni Jacob, hindi ba niya naisip na baka may something sa amin ng Ninong Bal. Naalala ko ay Ninong nga pala ang tawag ko. Alangan namang pag-isipan niya ako. So hayaan ko na nga na wala siyang alam. Kasi natatakam na ako sa free hotdog at cream cheese pa. Ilang sandali pa Kuya E, tinawagan naman ni Jacob si Ninong Bal. Tinanong kung nasaan na at tinatanong din pati kami. Baka gabihin daw siya pag uwi at hayun, tama nga ang hinala ko na napainom na naman. Aasikasuhin ko raw muna si Jacob at samahan sa bahay Kuya E. Nung magdidilim na, niyaya niya na ako ni Jacob pa uwi ng bahay. Bumili kami sa nadaanang ihaw-ihaw at ipinabalot. Yun daw ang ulamin namin. Nakakbay pa sa akin si Jacob na pagkatangkad-tangkad. May pisil-pisil sa balikat at binibiro akong sundutin sa puwet. Loko ka, sabi ko. May kiliti ka pala dyan ha, wika ni Jacob. Hanggang sa nakarating na nga kami sa bahay. Umakyat muna si Jacob at may kukunin lang daw. Ako naman, nagayos ako ng pinamili naming inihaw. Hanggang sa marinig ko Kuya E, tinatawag ako ni Jacob. Napakaripas naman ako ng takbo papanhik sa taas at nagulat ako Kuya E. Si Jacob, walang pambaba at tila ba nag-aanyaya ang ayoy paps na mamula-mula at mataba. Malaki ba? Tanong ni Jacob sa akin. Mukha.
Ayaw mo ba? Minsan lang to. Wika ni Jacob. Baka kasi dumating si papa mo, mahuli tayo. Tugon ko. Wait. Inangat ni Jacob ang phone, muling tinawagan si Ninong Bal. Ni loudspeaker. Maingay ang background. Asa na po kayo, papa? Anak, pasensya na at napainom ako, baka mamaya pa ako makauwi. Pasensya na, babawi ako. Sige papa, ingat po pag uwi. Binaba ni Jacob ang telepono sa kama at unti-unting lumapit sa akin. Kinuha ang kamay ko at inilagay doon sa hindi pa man gising na paps ay tiyak na big time. Kuya E, doon pati pantaas tinanggal na ni Jacob. At sa aking pagkakahawak, bagamat hindi pa ako gumagalaw ay nagsimula na ngang mag-standing ovation. Doon sa dibdib naglanding ang aking dila at syempre lumantak sa buong katawan. Ang ganda ng katawan ni Jacob talaga, Kuya E. Ang ingay din, parang sabi nga sanay na sanay. Mana talaga sa tatay. Hanggang sa sinabi niyang bumaba na raw ako. Kuya E, naging sunod-sunuran na nga ako ng tuluyan kay Jacob. Naglaro, nag-food trip, tiningala at kitang-kita na nag-enjoy siya. Matagal akong naglaro hanggang sa sinimulan ko na ang paglantak ng todo-todo doon sa talaga nga namang malatroso. Lalong umingay si Jacob. Sinabing bilisan ko raw at hudyat na ng pag-alboroto at papalapit na pagsabog ng bulkan. Palakas ng palakas ng palakas ng palakas ang boses. Hanggang sa boom, diretso sa aking bibig. Naalala ko ang kanyang ama. Marami ring lava ang nooy bumuluwak sa akin. Grabe, ang galing mo pala, wika ni Jacob pagkatapos. Umupo pa sa kama. Sabi niya, ano masarap ba? Ano pa bang isasagot ko? Di, wow. I mean, oo. Kuya E, inulit ni Jacob na wag daw ako maingay sa papa niya. Napabor din naman sa akin dahil may lihing nga kami ng kanyang ama, si Ninong Bal. Kuya E, matapos nun ay kumain na kami ni Jacob. Masarap panoorin si Jacob na kumain na tila nga ba sobrang pagod dahil sa naibigay niya sa akin ng buong lakas. Sabi ko, dapat ako ang napagod, halos maubos mo ang kanin sa kaldero. Sabi naman niya, ako nagpasabog, natural, maraming nawalang katas. Nung gabi na yun, Kuya E, na-testing ko ang L din ni Jacob. Pinaluhod ba naman ako doon sa kusina at parang mula sa kaninang unang lantak ko sa taas, nagpahinga lang ng sandali ang Pops at muli, naglabas na naman ng maraming cream cheese. Matapos ang mabilisang ikalawang bugso na yon ay biniro pa ako ni Jacob kung pagod na raw ba ako. Kasi konting pahinga lang daw ay muli na namang babangon yon. Sabi ko, tama na muna Jacob at baka mamaya maabutan tayo ng papa mo. Saka grabe resistensya mo. Nag-robust ka no? Sabi ni Jacob, ano yung robust? Oh, di ba? Suko ka pala. Pwede ba sa susunod pumasok ako? Ang tinutukoy niya ay ang lagusan na sinabi kong pwede naman pero wag muna agad-agad ah. Sabi niya, bakit? Virgin ka ba? Sabi ko, hindi naman pero tiyak kasi na masakit-sakit yan. Aaminin ko Kuya E, tila ba mas malaki ang mushroom nung kay Jacob. Hindi ko masabi na nawarak na nga ako ng papa mo, uulitin mo pa. Nagdahilan na ako kay Jacob Kuya E na baka hinahanap na ako sa amin. Kasi naman, baka umpisa pa, hindi na nga. Baka umisa pa ay masakit na nga yung pangako. Kakatuwang bata, tila ba mapahinga lang sandali tayo na naman. Sabi niya, bakit daw hindi na lang ako dun matulog? Sabi ko, naku, hindi pwede. Gusto ko sanang sabihin na baka mamaya malaman mo pa na may something kami ng papa mo. Lalo na at lasing uuwi. Kuya E, lubhang makulit po si Ninong Bal lalo na kapag nakainom.
at maingay talaga siya kapag kaming dalawa na lang. Bago ako umalis, binili naman ni Jacob na ilakad ko siya sa babaeng nakita niya kanina. Sabi ko, okay, sige. Ayos din si Jacob. Parang hinainan ako para lang makuha ang gusto niya. Pero seryoso, hindi ko alam noon na ganun ang mangyayari sa amin. Unang pagkikita, nalantakan ko agad. Nakuha agad ang kinalalawayan kani-kanina lang. Sabi ko, babawi ako kay Jacob dahil sa kanyang pagiging mapagbigay sa akin. Ilalakad ko talaga siya sa babaeng nagustuhan niya. At tiyak naman hindi siya hihindian. Maswerte siya kay Jacob pero ewan na lang kung mapaayaw kapag nakita na ang anak ni Totoy Mola. Sa paglalakad ko Kuya A ay napangiti ako. Sige na, malandi na akong malandi pero ang bilis-bilis ng pangyayari. Hindi nga ako naka-score o wala mang naganap sa amin sa pagitan ni Ninong Bal dahil sa dumating ang anak, siya naman palang experience ko ng bongga. O diba? Kinabog ko ang mga lantad na sirena sa amin na tiyak pagpapantasyahan din si Jacob. Nako, sa tipo ni Jacob papatulan din naman niya yon para sa pera kahit nga ba may kaya naman ang papa niya. Sa aking palagay, bahagi na ng trip ni Jacob yon, pabuking, kasi sinasabi niya wala naman daw mawawala sa kanya. Pero totoo naman, kapag tunay na lalaki walang isip na may mawawala sa kanya kapag inalay ang kanyang itinatagong paps sa mga sirenang nakanganga sa dagat. Nako, sa kalandian ko naisip ko pa kung paano na lang kapag nalaman ni Ninong Bal ang sa amin ni Jacob. Cool si Ninong Bal, Kuya E. Tinutokso pa nga ako pero hindi ko alam kung malaman niya na nagpalantak ang anak niya. Inisip ko habang naglalakad ay natatawa rin ako. Malamang ikagulat lang niya pero bilib ako na hindi siya magagalit. Hanggang sa pagkakataon na yon ay makaisip ako ng panibagong pantasya. Kung ano kaya na sabay kong malantakan silang dalawa. Papayag kaya si Jacob? O si Ninong Bal kaya? Hay, noong mga panahon na yon, Kuya E, siguro naroon ako talaga sa bahagi ng buhay ko na sobrang ako. Laman ng isip ko ang paps ni Jacob. Maraming cream cheese pero namimiss ko rin si Ninong Bal. Kinabukasan Kuya E, tinawagan ako ni Ninong Bal. Sinabi niya na magkita kami sa malamig na lugar na pinupuntahan namin dahil nga si Jacob ay nasa kanila na nung oras na tumawag siya ay sinundo raw ng isang tiyuhin at ipapasyal sa Karatig Bayan. Yun daw ang pagkakataon naming dalawa. Ako naman sa sarili ko, what? Anak kahapon, ama naman ngayon. Oops, pwede ba akong tumanggi? Naisip ko na hindi dahil sa magtataka naman bakit ako tumanggi. Never akong tumanggi kay Ninong Bal, Kuya E, noon pa lang kaya ikapagtataka talaga niya. Alam niya na kapag nagyaya siya, pasado sa amin o alam sa amin. Well, sabihin na natin na kahit papaano talaga na inaasahan sa amin ang maibibigay ko mula kay Ninong Bal na hindi nila alam halos pinagseserbisyuhan ko rin. Pero sa ibang paraan ng serbisyo. Madalas. Tunay nga Kuya E, sabi ko baka nagkatapat din kami. May kailan din na taglay si Ninong Bal. So that day naman Kuya E, kay Ninong Bal ako at nako, alam na, umulan ng apoy talaga. Hanggang sa matapos kami, humiga. Para akong babae nakahiga sa tiyan ni Ninong Bal, masakit ang likuran. Dahil pinaupo niya ako sa kanyang nagbabagang paps na hawak-hawak ko pa rin. Sabi ni Ninong Bal, parang nasasanay na raw siya at lagi na nga raw niya akong hinahanap-hanap. Magaling pa raw kasi ako sa mga babae kaya aasawahin na lang niya ako. Sabi ko, Ninong Bal, hindi ka ba natatakot sa sasabihin ni tatay? Sabi naman ni Ninong Bal, hindi naman natin ipapaalam. Alam naman nila business lang yung nilalakad natin. Sanay na yung tao na kasama kita, Hilton, kaya walang makakahalata. Ninong ang tawag mo sa akin kaya
lalong imposible na mag-isip sila sa atin. Sabi ko kay Ninong Bal, isa pa. Si Jacob sa'yo natitira, hindi rin naman pwede na hindi niya mahalata. Ikinagulat ko ang sagot ni Ninong Bal. Hilton, si Jacob lalaki yan. Kahit ikaw matitikman at matitikman mo siya. Bakit hindi? Mana sa akin yun. Nakita ko ang titig mo kay Jacob. Kung mangyari yun, wala na akong magagawa kung okay lang naman din sa kanya. Nako, kung alam mo lang Ninong Bal, sa isip-isip ko Kuya E, nakuha ko agad ang anak niya. Sa sobrang kataklisahan ko ay nabiro ko. Pagsabayin ko kaya kayo? Ano kayang feeling nun ano? Hindi ko lalong kinayang sinagot ni Ninong Bal. Pwede rin naman na pagsabayin mo kami. Kausapin ko si Jacob. Sabi ko Ninong Bal, biro lang. Parang hindi naman maganda yun. Sabi naman niya gusto mo kaya pwede kitang pagbigyan. Nako Kuya E, seryoso. Sa isip mag-ama nga sila. Kasi parang pamigay lang ang mga paps na hindi ko inaasahang kapwa kong natikman. Pero ang pagsabayin na isa lamang sa aking pantasya? Pwede nga ba Kuya E? Maganda ang mga biruan at usapan namin ni Ninong Bal. Pero seryoso siya doon sa usapan o parte na asawahin ako. Alam ko naman walang love yun, so for sure, asawa sa kama lang. Pagpapaalam daw ako sa amin na doon ako na titira sa kanila. Ang kaso naman naisip ko, naroon din si Jacob. Paano kapag nagkabistuhan? Pero nagbigay naman ng lakas ng loob sa akin na halos si Ninong Bal ay tanggap ang mga magaganap kung magkakataon nga na silang dalawa ay mapagsasabay ko. Kung halimbawa man na malantakan ko raw si Jacob o maging pupwede na silang dalawa. Sa pagkakakilala ko kay Ninong Bal, masayahin din siyang tao at yung siguro ang sa kanya din naman walang mawawala kung matikman ko ang anak niya o anuman sa kanila. Aaminin ko Kuya E, sa pagkakarinig ko ng mga reaksyon ni Ninong Bal if ever at magbubukas nga ang possibility na magsabay sila ay na-excite ako. Iniisip ko na ano nga kaya na may dalawang putahe na nakahain sa akin. Isang matanda at bata na pareho namang may ibubuga. Ang mga mangyayari na paniginipan ko na rin na ikinabasa ng aking paps paggising. Parang lagi na lang kapag may isip ko yon Kuya E, kung magkakatotoo ba yon o hindi. Basta lagi akong naglalaro at nagpapantasya. Nasasabik sa mga pwedeng mangyari kapag nagkataon. Tagumpay naman Kuya E ang pagpapakilala ko kay Jacob at sa babaeng natipuhan niya. Pero sabi niya mukhang hard to get daw. Sabi ko pagtiyagaan niya kung gusto niya talaga dahil hindi naman lahat ng babae tulad ko bumibigay agad. Tuloy pa rin Kuya E ang paglantak kay Jacob kapag wala si Ninong Bal at alam niyang pwede talaga na magpalantak siya. Sabi ni Jacob, daw siya sa nililigawan niya kaya lang hindi nga easy to get. Kaya sa akin muna ibabalik ang bulkang kailangang isabog. Hanggang sa dumating ang pagkakataon Kuya E na nakuha na rin ako ni Jacob. I mean, ang aking lagusan. Para akong karinderya sa mag-ama na everytime bumubukas kapag kailangan ng tagakain. Pero lahat ng yun naman tinuring ko lang na bahagi ng buhay ko. Mga pagsubok pero hindi naman siya literal na problema. Parang andun kuha ko na silang dalawa Kuya E kung paano magsasabay na lang para hindi na nagtatago sa bawat isa. Yun ang aking layunin. Gaya nga ng sinabi ko, ang mag-ama halos magkapareho. Parang namana talaga ang L. Si Jacob kahit saan abutan. Minsan, naroon kami sa may pasyalang dam sa amin. Bagaman wala naman tao kinakabahan pa rin ako dahil bigla akong tinatawag at uupo sa isang gilid. Naka-standing ovation na ang paps.
Ako naman parang asong ulol na tinungo agad ang malaki-laking butong maraming cream cheese. Kung paano mag-react si Jacob, Kuya E, kung gaano kalakas ang boses niya, sabi ko baka may makarinig sa atin. Kahit wala namang malapit na tao, syempre parang umieko kasi doon sa pagitan ng gubat at tubigan. Matapos nun, Kuya E, ay magsiswimming kami. Minsan itututok sa aking likuran. Pero pabiro lang naman ang kanyang paps. Parang magjowa kami ni Jacob, sa totoo lang, na inopen din sa kanya ng kanyang nililigawan. Sinabi ni Jacob na close lang talaga kami. Alangan namang aminin niya na siya ay aking nilalantak. Minsan naman, Kuya E, dahil malapit kami sa bundok ay nagkakamping kami ni Jacob. Ang alam ni Ninong Bal, marami kami sa camping pero kami lang dalawa ni Jacob. Doon sa tent, walang sawa si Jacob na nagpapalantak sa akin. Maraming beses na naming nagawang mag-camping ni Jacob. Minsan iniisip ko, Kuya E, sana naging bye na lang si Jacob kasi para may chance na mahalin niya ako. Pero sabi ko ganun lang siguro talaga ang binigay sa'yo. Binigay sa'yo ang tao para malantakan mo. Pwede mo ring mahalin pero syempre hindi naman mababalik sa'yo. Yun ang malungkot na katotohanan. Siguro nga wala pang 1% kahit sa mga sender mo ang mga sineswerte din naman. Parang sugal lang din talaga ang love. Susugal at susugal ka. Kaya ang sinugalan ko, yung panalo ako. Dahil nakukuha ko ang gusto ko. Hindi na ako umaasa sa pagmamahal lalo na kay Jacob at kay Ninong Bal o sa mag-ama nga. Oo nga pala, tungkol sa usapan namin ni Ninong Bal, hindi pa natuloy yun. Nasa kanya ako tumira dahil naisip ko mahirap kumilos, dalawa silang salitan. Hanggat hindi pa open si Jacob o wala siyang nalalaman sa amin ng Ninong Bal, ayaw ko namang masira yung samahan nila. Though tanggap naman talaga ni Ninong Bal if ever na may magaganap. Kasi laging sinasabi ni Jacob sa akin na wag kong ipapaalam sa kanyang papa ang mga nagaganap sa aming dalawa. Tapos hindi na rin naman o-open ni Ninong Bal yun. Nang magpasukan sa school, nagkaroon naman kami ng time, Kuya E, ni Ninong Bal. Usapan namin, pag alis ni Jacob ay pupunta ako. Tapos si Jacob din naman, naging busy sa nililigawan na hindi siya sinagot-sagot pa. In short ay naging bihira na kaming magkasama ni Jacob. Pero kapag nakita naman kami o yung magyaya na siya doon sa tinawag naming bukid ng kasalanan, doon muli ay pagpapalantak at pagpapasok sa aking lagusan ng binibigay niya. Kuya E, ang aming samahan naman ni Ninong Bal mas lalong lumalim sa paraan na masyado siyang concerned sa akin, though wala pa ring espesyal o wala akong love na nararamdaman. Hindi nga niya ako mahalikan man lang sa labi. Si Jacob naman, nahalikan niya ako nung panahon na sobrang lasing siya nang mag-camping kami. Palaban siya nun, Kuya E, pero parang wala lang naman nangyari kinabukasan. Iba kasi kapag nalasing si Jacob, pero hindi ko alam kung naalala niya ba yun? Kasi ang halik na yon ay masyadong palaban o siguro nga lasing lang siya talaga at inisip na babae ang kahalikan niya. Hindi naman siya naging awkward sa akin kaya palagay ko, Kuya E, wala lang yun sa kanya. Nakakapagod din isipin. Dalawa sila sa buhay ko pero wala namang ganong kaspesyal na nararamdaman. Pwede akong ma-inlove, pero hindi ko talaga pwedeng asahan na mamahalin din nila ako pabalik. Kaya tiis na lang, ginusto ko rin naman. Natuto na lang talaga ako na tanggapin na lang ang lahat, na hanggang L na lang yun dahil lalaki pa rin sila. Ako, alam ko sa sarili ko na lalaki ang gusto ko, pero mahirap maghanap ng gugustuhin din naman ako. Kaya sabi ko, huwag na lang hanapin yun. Mag-enjoy na lang sa kung anong meron ako. Dati-rati, Kuya E, sabi ko nga ay bay ako pero nagkataon na hindi na rin ako na-attract sa babae. Ang importante, sobra sa isa ang aking nalalantakan. Mag-ama pa. Isang araw, Kuya E, araw ng Sabado.
Wala kaming usapan ni Ninong Bal na pupunta o magkikita kami ng Sabado dahil nga madalas naroon ang tiyuhin ni Jacob. Pero nung bandang gabi, tumawag sa akin si Jacob. Pinapupunta ako. Sabi ko, bakit? Anong meron? Sabi niya, basta pumunta ka na at tiyak, matutuwa ka. Kuya E, medyo kabado ko pero sabi ko mukhang masaya naman si Jacob. Pero bakit sa kalagitnaan ng gabi ako ipapatawag? Anong meron? Sino mag-aakala ng matagal kong pinakahihintay, ang matagal kong inaasam na makita, ang matagal kong ginusto na mangyari, pagdating ko kina Jacob ay may ibubungad sa akin ng mag-ama. Kuya E, nang pinapunta ako ni Jacob ng gabi sa kanila, halos wala sa isip ko na birthday ko pala that day. Nagtaka pa ako Kuya E nang binati nila ako ng happy birthday. May cake, ice cream, spaghetti at pansit. Oh, gusto kong maiyak Kuya E kasi bakit naman sa bahay wala man lang nakaalala sa aking kaarawan na nakalimutan ko na rin. Siguro sa sobrang abala rin. Si Jacob daw ang may idea noon. Doon ko naalala Kuya E, alam ko few weeks na natanong niya kung kailan ang birthday ko at naalala naman niya. Bumulong si Ninong Bal. Happy birthday, love na love ka ni Jacob ba? Hindi naman ako umimik kasi parang pang-aasar lang naman yon palagay ko. Sabi ni Ninong Bal, humanda ka mamaya. Sabi ko, anong ibig mong sabihin Ninong? Basta, wika ni Ninong Bal. O sige na, blow mo na. Ang candle ha, wika ni Ninong Bal. Kinabahan naman ako kasi napatingin si Jacob nang sinabi ni Ninong Bal. Pero kinindatan naman niya ako. Anong wish mo? Sabi ko sa akin na yun Ninong Bal. Matutupad yan ngayong gabi. Sure ako, wika niya. Nagpipigil ako Kuya E pero totoo naiiyak ako. Yung ganong effort ng mag-ama, lalong-lalo na si Jacob, na-appreciate ko. Pinagsaluhan namin ang handa hanggang sa maya-maya pa hindi lang naman pala sila ang bisita. Sina nanay, tatay at mga kapatid ko. Nag-inom sila sa labas ng bahay nila Ninong Bal. Sabi ko, magkakasabwat naman pala sila sa sorpresa pero nakalimutan ko talaga. Ang pinaka nakaka-touch talaga sa buhay yung mga biglaan Kuya E at yung hindi mo inaasahan. Masaya ako that night Kuya E. Simpleng selebrasyon pero taos sa puso. Naisip ko yun na yun na kaya ang sinasabi na humanda ako mamaya. Hindi pa rin nawala sa isip ko ang posibilidad ng sinasabi niyang silang mag-ama ay mapagsabay. Pilit kong kinakalimutan yun pero nagpapa-excite pa rin sa akin kapag sabi ko kung magkakatotoo nga. Nag-inom din kami ni Jacob ng hard drinks Kuya E habang sina tatay naman ay beer. Hindi po nagtagal sa inuman sina tatay dahil may trabaho pa kinabukasan kasama rin pala ang aking mga tiyo. Sinabi ni Ninong Bal na doon daw ako matutulog sa kanila dahil may lakad kami kinabukasan. Tinanong ko si Ninong Bal, saan po ang lakad natin? Sabi niya, wala naman, kunwari lang para dito ka patulugin. Naisip ko, mukhang may labang magaganap nga. Hindi lang doon nagtapos Kuya E ang sorpresa ni Jacob sa akin. Inabot niya sa akin ng isang regalo na nasa maliit na lalagyan. Sabi ko, ano to? Di buksan mo. Tugon ni Jacob. Pagbukas ko Kuya E, isang relo. Hindi na naman kinalimutan ni Jacob na madalas kasi nagtatanong ako sa kanya ng oras. Sabi ko, bakit pareho ng sayo ang binigay mo sa akin? Ayaw mo nun para tayong couple? Loko ka talaga, sabi ni Jacob. Hindi, nagpapasalamat din kasi ako sa iyo kasi sobrang bait mo sa akin. Lagi ka lang nandyan anytime. Hilton kahit anong mangyari. Sabi ko, alam mo Jacob, nagiging madrama ka na. Sabi niya, hindi seryoso lang naman talaga ako na andyan ka lagi sa akin. Sa salita ni Jacob, Kuya E, sa approach niya, parang kinilig ako ng slight. Pero syempre,
Alam ko, wala lang yun sa kanya. Habang nagligpit kami sa labas, tumulong si Jacob. Nagpaalam naman muna si Ninong Bal na maliligo. Habang naliligo si Ninong Bal, sabi ni Jacob, hindi pa kita binabati ng masinsinan. Hinila ako ni Jacob doon sa isang sulok. Hinalikan ako sa labi, Kuya E. Iyon pala yung masinsinang bati. Bulong ko sa kanya, lasing ka ba? Sabi niya, oh hindi naman. Ayaw mo bang hinahalikan kita? Sabi ko, wala lang, nanibago lang ako. Sabi niya, bakit hindi? Ginawa ko rin naman ito, hinalikan nga kita noong nakaraan. Namula ako, Kuya E, at naisip na alam pala ni Jacob yung time na hinalikan o naghalikan kami. Napatigil kami nang marinig naming tumigil na ang shower. Sabay lumabas si Ninong Bal at nagsalita, oh, sino nang next? Ang ibig niyang sabihin ay ang susunod na maliligo. Pumanhik si Ninong Bal sa taas at si Jacob naman ang akmang papasok. Nagtanggal ng saplot at waring, nagpa-cute. Inangat-angat pa ang paps niya. Sabi sa akin ni Jacob, parang gusto ko dun maligo sa may poso. Sabi ko, gabi na kaya? Bumulong si Jacob sa akin na kung sabay na raw kaya kami. Sabi ko, andyan ang papa mo, loko. Naligo si Jacob ng mabilisan. Then, nang lumabas, nakita ko, Kuya E, naka 12 o'clock ang pops sa manipis na towel. Bigla akong naisip, bakit nga pala kami nagliguan ay matutulog na naman? Naalala ko tuloy nung wala si Jacob. Kapag naliligo ay sabay kami ni Ninong Bal. Hindi lang paliligo ito kundi may kasamang hagod at lantak sa kanyang pops. Mabilis lang din ako naligo, Kuya E, at paglabas ko, sabi ko dumiretso na siguro sa kanilang mga kwarto ang dalawa. Naisip ko para walang maisip si Jacob, sa sala ako matutulog tulad ng usapan namin ni Ninong Bal kapag naroon si Jacob. Nagpunas lang ako at nagpatuyo ng buhok, Kuya E. Humiga doon sa sala hanggang sa nagulat ako. Hilton! Hilton! Hindi pa pala sila tulog. Pumanhik ako sa bahagi ng isa pang kwarto ni Ninong Bal. May kwarto din kasi sa baba, Kuya E. At pagpasok ko, sabi ko, ano to? Panaginip ba to? Tawa ng tawa si Jacob. Hindi ka nananaginip. Okay lang yan. Tara na dito. Kuya E, okay lang kung hindi mo pwedeng basahin ito pero naka-red ribbon po ang pops ng mag-ama. Nanginginig ako, nakatayo ang dalawa malapit sa kama. Patango-tango si Ninong Bal, waring pinapalapit ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Kuya E, pero nang lumapit ako ay inabot ang magkabila kong kamay, ang isa kay Jacob at kay Ninong Bal. Pinahawak iyon sa kanilang mga paps. At nag-standing ovation na nga. Humiga sila at umupo pa sandal doon sa kama. Ako naman, gumapang patungo doon sa dalawang paps na nakahain. Hindi ko alam sino ang uunahin ko, Kuya E, pero mukhang naghihintay lang ang dalawa. At sabi ko nga, meron pala silang espesyal talagang handa. Inuna ko si Jacob, Kuya E, at sinunod si Ninong Bal. Maingay ang mag-ama matapos pinagdikit ko at magsabayang nilantakan. Hindi ko alam kung ano yung pakaramdam nun sa kanila, pero sa akin naman ay para akong nakaswerte talaga. Matagal kong pinangarap yon, Kuya E. Ilang sandali pa hila ako ni Jacob pahalik sa kanya na ikinagulat ni Ninong Bal. Hindi ko alam kung dala pa ba yun ng alak, pero ang paghalik ni Jacob ay may kahulugan. Kinuha ni Ninong Bal ang aking kamay at wari pinalaro ang kanyang paps. Hindi magkandamayaw kung saan ako pupuntang katawan, pero sigurado ko na pareho silang satisfied. Pero Kuya E, sa aking paglalaro sa paps ni Ninong Bal ay biglang sumabog ang bulkan. Nagpaalam itong matutulog na, Kuya E, at iniwan kami ni Jacob. Inisip ko, galit ba si Ninong Bal o natapos lang talaga? Sinabi sa akin ni Jacob, pagod yan si Papa. For the first time, Kuya E, gumala si Jacob sa aking katawan na nagpaliyad sa akin. At oo nga pala, si Ninong Bal pala ang nagluto ng spaghetti at pansit.
Hanggang sa sinubukan niyang lumantak. Sabi niya sa akin, hindi ako marunong pero subukan ko. Nahiya ako Kuya E kay Jacob kaya hindi ko pinatuloy kasi alam ko naman na hindi niya magugustuhan dahil sa ganun ang lalaki. Pero nagpumilit si Jacob. Imagine ang lalaking 6-footer ay sumubok sa akin Kuya E. Yon ang hindi ko malilimutan. At natapos ang gabing yon sa pagpasok sa aking lagusan. Hindi ko talaga alam Kuya E ano ang meron sa gabing yon pero sobra-sobra talaga ang aking birthday at may something din kay Jacob. Hindi siya yung tulad ng dati na mabilisan lamang, walang feelings. Naintindihan ko rin, bata pa si Jacob, baka nalilito or what sa kung anong nararamdaman o pinaparamdam sa akin. Pero Kuya E, aaminin kong napapamahal na ako. Noon pa lang, hindi lang kay Jacob kundi kay Ninong Bal. Pero naging malinaw na ang lahat. Mahal ko si Jacob pero natatakot ako kung may pupuntahan ba kami, lalo na may nililigawan siya. At kung magkaroon kami ng relasyon ni Jacob, tunay na relasyon nga kaya yun. Papayag kaya si Ninong Bal? Sabi ko, sapat lang sa akin ang mga nagaganap sa amin. Sa akin at Ninong Bal, sa akin at Jacob, hanggang sa pareho na nga o sabay na sila. Pero mahirap may puso na talagang involved na in denial noon. By the way, natulog kami magkayakap ni Jacob Kuya E. Hanggang sa mag-umaga, madaling araw ay may nangyari muli at nakatulog. Tinanghali na kami ng gising. Alas 9 ay kinatok kami ni Ninong Bal, nakahanda na raw ang umagahan. Ang pagod yata. Ano, pagod yata kayo sabi ni Ninong Bal. Bakit ganun? Naiilang ako pero parang wala lang kay Ninong Bal, lalo na kay Jacob. At pansin ko na mas naging maasikaso pa si Ninong Bal sa aming dalawa ni Jacob. Nalilito ako Kuya E pero para bang pinapahiwatig ni Ninong Bal na approve sa kanya kaming dalawa ni Jacob. Ganda yarn? Kuya E, hindi pa rin ako makakapaniwala sa nangyari kagabi sa aking kaarawan. Nangyari na nakaarawan at sa pa-birthday sa akin ni Ninong Bal ni Jacob na masasabi kong sobra-sobrang ligaya rin. Pero hindi lang pala yun ang makakapagpabigla sa akin at kay Jacob sa ipagtatapat sa amin ni Ninong Bal.